Hello guys, today is September 21, 2025 kung saan ginaganap ang malawakang kilos protesta kontra sa korupsyon, lalo na sa tinaguriang flood control project, no? Na kung saan ay wala namang project pero may pera na nakolekta. Kung may project man na ginawa, ito ay substandard, no? Ngayon, nag-ipon-ipon ang tao sa Luneta, sa kung saan na lugar diyan sa dito sa Maynila, no? Kung saan ipoprotesta nila yung kagarapalan at pagkakapal ng muka nitong mga kontratistang ito na walang konsensya. Itong mga DPWH engineer na sangkot dyan, mabuti nakakatulog pa kayo, ano? Samantalang yung iba ninyong kababayan naghihirap at yung iba namatay nga sa baha, no? Namatay, nawala ng bahay, nagiba ang bahay, no? Pero ito lang din ang napansin ko sa mga tao. Ito sa mga tao naman, sa mga botante, ano? Ngayon, ngawa kayo ng ngawa dyan sa kalsada. No? Sino ba ang bumuto sa mga yan, sa mga politikong yan? Ano? Noon love na love ninyo, pinagtatanggol nyo pa. No? Galit kayo dun sa iskalaban yan. Tapos ngayon, magrarally kayo. Sino ba ang bumuto dyan sa mga kongresistang yan? No? Dyan sa mga senador na sangkot, no? Sa mga senador na walang ibang alam kundi makipag-away, ano? Sus, Ginoong Gagbay, oh. Kayo rin naman ang naglagay dyan, nagluklok, nagbigay ng kapangyarihan, nagbigay ng trabaho sa mga yan. Tapos ngayon kayo rin ang magrereklamo. Kaya nga nakalagay dun sa bago bumuto, di ba? Nakalagay dun o ipinaalala sa atin na vote wisely. No? Vote wisely. Hindi yung magandang lalaki lang yung isang tao ay ibubuto nyo na sikat dahil artista, no? Sikat dahil kontratista, no? Sikat dahil siya ay may ginawang kabalbalan, no? Itong problema dito sa atin sa Pilipinas, ano? Kung sino pa yung garapal, yung talagang kilalang magnanakaw, kilalang kurap, no? Kilalang wala namang pinag-aralan, walang alam, yung pang ibubuto. Talaga naman ngayon, nandyan na ang bunga. No? Ang bunga ng inyong ginawa. Mga tao rin ang may kagagawan, hindi yung politiko. Yung politiko kasi, para lang yan nagbibinta ng ng isang product na expire, kumbaga sira. Ngayon, nasa inyo kung bibilihin nyo. Itong mga botante, binili nyo ang kanilang propaganda, ang kanilang mga pangako ay nabinta sa inyo at binili nyo. Kaya hindi nyo man lang sinusuri, no, yung product. Parang ganyan yan. Kaya natatawa ko ngayon, sigaw kayo ng sigaw dyan sa Mindiola, sa EDSA, sa Luneta. Ang mga DDS nakikisali pa, kesyo Marcos resign daw, no? Sino magre-resign? Si Marcos. Bakit? Sino papalit? Si Sara. Di ba? Gusto nyo si Sara. Bago siya tumakbong presidente, tumakbo muna siyang tingnan natin kung bago siya maging presidente, palitan niya si Marcos. Tingnan muna natin ang kanyang plataforma. Hindi yung dahil lang sa anak siya ni Presidente Rodrigo Duterte ay ibubuto natin siya. Tingnan natin ang kanyang plataforma, ang kanyang plano. Hindi yung puro ngawa lang, no? Tingnan muna natin kung karapat-dapat siya iboto. No? Pero sa ngayon, hindi yan ang ipinunto ng mga nagwiwilga dyan, kundi ang kanilang layunin dyan ay kalampagin ang mga korap na politiko, senador, kongresista, kontratista, DPWH engineer, mga opisyalis, hindi lang dyan, sa lahat na sangay ng gobyerno. Kayong mga korap dyan ay magbago na. No? May mata ang Diyos, no? Kapag kayo ay kinalos ng Diyos, kahit anong pagtatakip nyo,
no? Malalantad at malalantad yan sapagkat may kasabihan tayo na walang lihim na hindi nabubunyag. Maaaring masarap ang pamumuhay ninyo ng 5-10 taon hanggang 20 taon pagdating ng 21 niyan. Sa kulungan na ang bagsak mo, no? Nawala na ang iyong kalayaan, kumbaga pinatikim ka lang ni Satanas ng masarap na pamumuhay pero ang kapalit impyerno. Ganyan yan, no? Talagang gagawin ni Satanas na maging maalwan ang buhay ng isang tao, lalo na mga politiko, mga korap na opisyal. Bigyan niya ng kayamanan na galing sa masama, no? Patitikimin niya ng mararangyang pamumuhay, luxury, katulad dyan sa Okada, pag pumunta ka sa Soler, sa mga kasino, iba pang kasino, hindi lang yan, no? Talagang nandyan lahat, no? Nandyan ang masasarap na pagkain, mga restaurant, libre kayo sa pagkain dyan. Kung ikaw ay isang sugarol, pati ang hotel mo libre, no? Pagkain. At higit sa lahat, siyempre may bisyo ka. Inom, sigarilyo, sugal, at babae. Oh, sa isang banda talagang napakasarap talaga pag ganyan ang buhay. Pero ang kapalit niyan ay mas masaklap, no? Mas masaklap ang magiging kapalit niyan. Sabi nga, di baling mabuhay ka ng mahirap basta payapa ang iyong pamumuhay. Tahimik, no? Wala kang inaapakan. Ganun lang. Pero itong mga ito, kita nyo itong isang engineer, nagpasarap yan sa buhay, no? Talagang pagdating sa Okada, VIP siya. Pagdating sa mga kasino, VIP. Andyan ang babae, andyan ang sugal, andyan ang sigarilyo, alak, at masasarap na pagkain, at mga mamahaling sasakyan. Oh. Di ba? Sarap ng pamumuhay nitong mga anak ng kontratista, mga nepo baby na yan, ano? Na nakakapag-abroad sila, hindi naman galing sa kanilang pinagpaguran o pinagtrabahuhan, kundi yung perang hiningi nila sa magulang nila, galing yun sa kaban ng bayan. Yan ang nepo baby, hindi yung porket nandoon. May nagsabi kasi guys, ano, na yung isang pamilya daw ay nepo baby. Bakit? Dahil daw lagi nasa abroad. Oh. Kanino ba galing yung pinamasahe nila? Kanila rin naman yun. Tsaka sila ay mga scholar, no? Hindi sila yung scholar ng bayan na nasabi na binigyan ng gobyerno ng project ang kanilang mga magulang at naging ghost project, yumaman dahil sa ghost project, at yung mga anak ay nabuhay ng marangya, no? Tandaan nyo guys, ang nasusulat sa Biblia, ang marangyang pamumuhay ay kasalanan sa Diyos, no? At ito pa rin ang nasusulat sa Biblia, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa mayayaman. Ano? Wala namang problema kung ikaw ay mayaman, hindi masama. No? Dapat marunong kang tumulong sa mahihirap. Pero kung ikaw ay nagpayaman sa maling paraan, nagpasarap ka, no? Tulad ng isang engineer dyan, ilang engineers ba sila dyan? Nagpasarap sila. Mga congressman, ano, na kung kumain sa restaurant ay 100,000 plus. Grabe, ano? Kaya ako natatawa din ako sa mga tao. Galit sa mga kurap pero binubuto nila. Ngayon, sila nagrereklamo. Ayan yung katas. Yan yung sarili nyong gamot, inumin nyo. Yan lang yan guys, ano? At sana ay magkaroon ng hustisya. Hanggat hindi nagkakaroon ng hustisya sa Pilipinas, panay-panay ang bagyo niyan. Pauulanin niya ng Diyos. No? Panay-panay ang pagbaha niyan. At hindi na ipapakulong ang mga politikong korap na kikipagsabwatan sa DPWH at mga iba pang kontraktor. Ano? Ang galit ng Diyos ay hindi maiibsan. Tandaan nyo yan. Yan ay nangyari noon sa panahon ng Israel at panahon ng Egypt. Sa Egypt. No? Kailangan magkaroon ng hustisya para sa mga taong namatay sa baha. Tinangay ang bahay, no? Nawalan ng bahay, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng kabuhayan dahil sa baha. Na may kagagawan at may kinalaman ang mga opisyal ng gobyerno na dapat sana na ay tumutulong at kumakalinga sa mga mahihirap, no? Tandaan nyo guys, ang puso ng Panginoong Diyos ay nasa mahihirap at wala sa mayayaman. Payayamanin ka niya
dapat tumulong ka sa mahihirap. Ganun lang yan guys. Thank you for watching.